Mahina ang sagot sa malakas na tanong. Ready na ba tayo mga kapatid? Amen! Hallelujah! Masarap magpuri no, sa Panginoon. Kanina, sarap umawit eh. No? Napakasarap umawit at awitan ang alam mo kung sino ang lumikha sa iyo. Amen? Alam niyo po, napakasarap awitan ng Diyos na buhay kasi alam mo siya gumawa sa iyo. No? Kaya ang sarap magpasalamat, magpuri, at higit sa lahat, sambahin ang ating Diyos. Amen? Kilala ba natin ang ating Diyos? Kilala natin. Ano ba alam natin na katangian ng ating Diyos na buhay? Mapagmahal, tama? Mapagpatawad. At higit sa lahat, ng Panginoon natin, halos lahat na nasa atin, siya ang nagbigay. Amen? Kaya dapat lang pasalamatan natin siya at sambahin. No? So sa oras na ito, nais iparating ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Kilala ba natin si Moses? Kilala natin? Alam natin ang story ni Moses, di ba? Si Moses, pinili ng Panginoon para ang kanyang mga anak, ang Israelita, ilabas sa Ehipto. Tama po ba mga kapatid? Mahirap ba yung ginawa ni Moses? Mahirap, di ba? Kasi ang ginawa ni Moses, inilabas niya sa Egypt ang mga Israelita. At hindi lang yun mga kapatid. Denied ni Moses ang mga Israelita lumakad sa ilang. Ilang taon kaya yon, mga kapatid? Para alam natin, ilang taon na pinamahalaan o i-denied ni Moses sa disyerto ang mga Israelita? Ilan? 40 years, di ba? At hindi 100 ang i-denied ni Moses, 100,000. Di ba? 100,000. Kaya kanina, sabi kanina, nung sa DBS, 3 days, di ba? Napagod o hindi? Pagod. 3 days pa lang yun. Nagkaroon ng mga tinatawag ng mga aberya o wala? Meron. Di ba? Yung ine-expect, mas patindi pala doon. Eh, paano kaya yung 40 years? Paano kaya pamamahalaan yung 40 years? Naging matyaga ba si Moses? Naging matyaga. Pasensyoso? Naku, 100,000 yung nagreklamo sa kanya. Eh dito, 100 plus pa lang. Nai-stress din. Naku, walang pagkain. Walang pagkain. Tapos yung mga bata, takbo dito, takbo doon. Paano kaya yung mga Israelita na 100,000 na ang nasa isip, paano magreklamo? Di ba? Puro reklamo ginawa ng mga Israelita. At ang nireklamuhan, lagi tinuturo si Moses. Ang lagi sinasabi, nilabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay dito? Ang daming reklamo, di ba? Kaya dito mga kapatid, sa 3 days na youth camp ng DBS, naranasan natin yung sandaling ang hirap pala, pamahalaan, yung mga bata, eh lalo na yung mga matatanda. Kasi reklamador ang matatanda. Di ba mga kapatid? At lahat ng yun, ginawa ni Moses yun. Alam nyo, ang lagi sinasabi ni Moses, nananalangin siya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, huwag mo silang parusahan. Pagpaparusahan mo sila, ako na lang. Talagang napakabait ni Moses. Sumunod si Moses. Yung tiyaga, yung pagsisikap, ultimo kapatid ni Moses, kinokontra siya eh. Di ba? Kinokontra si Moses, nagre-rebelde sa kanya. Pero sa lahat ng mga ginawa na yun, mga kapatid, ni Moses, nais kong basahin sa inyo ang talata na ito, no? Yung pagsisikap ni Moses, lahat ng yun, ginawa ni Moses. No? Alam niyo ba, nung nagreklamo yung mga tao dahil walang tubig, no? Puro reklamo. Sa sobrang stress ni Moses, tulad ng DBS, na-stress na yung mga gumagawa. Eh, no? Si Moses sa sobrang stress,
Ang ginawa niya, pinalo niya ang bato ng 2 beses para lumabas ang tubig. Buti na lang dito, walang pumalo. Walang kapalo. Muntik na. 3 days pa lang yun. No? Sipin mo yung mga bata, pag nakawala, aakyat yan sa puno ng bayabas. Hoy, halika ko, malik ka rito. Ang kukulit, no? Bata pa lang yan, no? Sa stress ni Moses, mga kapatid, napalo niya ang bato. No? Napalo niya ang bato. No? Kaya babasahin ko ito, mga kapatid, at para maunawaan natin. No? Ang sabi ng salita, Deuteronomy 34 verse 4. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang mga saling lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi ka makakapasok doon. Masakit po ba o hindi? Ang tiyaga ni Moses. Lahat ginawa ni Moses, 40 years, mga kapatid. Ginawa lahat ni Moses. No? Nagtiis, lahat tinanggap niya. Pagkatapos, ang sabi ng Lord, hindi ka makakapasok doon. Kung kayo kaya si Moses, kapatid, ano kayang gagawin niyo? Makikipag-agrumento ka kaya kay Lord? Lord, 40 years, ginawa ko lahat. Sumunod ako sa inyong Panginoon, sa kautusan, sumunod ako. Pero, bakit hindi ako makakapasok doon? Bakit kaya hindi nakapasok si Moses, mga kapatid, sa lupang pangako? Meron kayong idea? Meron, mga kapatid? Kapatid, bakit? Nakapatay. Sipin mo, nakapatay. Hindi makakapasok. Ano pa? Meron ba? May idea ba, mga kapatid? Ang alam natin, kaya hindi nakapasok si Moses kasi uminit ang ulo niya. Pinalo ba naman ng 2 palo ang bato? Ang sabi ng Panginoon, kausapin mo ang bato. Pero pinumpok niya ng 2 beses. Napakabait ng Lord eh. Mapagpatawad, mapagmahal. Pero bakit yung isang pagkakamali ni Moses, bakit hindi kaya siya pinatawad? Samantalang, hindi naman suwail si Moses, nag-init lang ang ulo. Pero dahil sa pagpalo sa bato, ang nasa isip natin, hindi pinapasok si Moses. Ano kaya ang dahilan? Handa ba kayong malaman, mga kapatid? Handa ba kayong malaman, mga kapatid? Gayahin ko si Pastor Mar. Pag hindi kayo sumagot, hindi tayo matatapos. Hallelujah. Manalangin muna tayo para maintindihan natin ito, mga kapatid. Panginoon, salamat po. Salamat sa opportunity na ako'y inyong ginamit. Lord God, aking pong kahilingan. Lagyan niyo ng langis ang aking labi. Ibukan niyo ang aking bibig nang naaayon lamang sa iyong kalooban. Lord, ikaw po ang magbukas sa puso't isipan ng mga kapatid namin na nandito, Lord, upang maunawaan nila ang nais mong iparating. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat, Banal na Espiritu, sa oras na ito. Ikaw ang maghayag sa aming lahat upang maunawaan namin ang nais mong iparating. Ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas ko, ipinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Mga kapatid, alam niyo po, nung binabasa ko rin ito, sabi ko, ang bait ng Panginoon. Mapagpatawad, mapagmahal. 40 years, nagtiyaga si Moses. Nakipaglaban sa Paraon. Halos lahat, ibinigay niya ang kanyang buhay. Pero sa huli pala, hindi ka makakapasok doon. Babasahin ko muling, mga kapatid, para mahimay-himay natin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain
Ako sa iyo, sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang mga saling lahi. Pinakita ko sa iyo, pinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi ka makakapasok doon. Mga kapatid, may nais iparating ang Panginoon sa atin. Napakasipag, napakabait, masunurin, lahat sinunod. Pero hindi nakapasok. Ganon din tayo mga tao, mga kapatid. Minsan ang nasa isip natin, gumawa tayo ng gumawa para maligtas tayo. Gawa tayo. Minsan ang nasa isip natin, basta't ako matulungin, basta't ako hindi gumagawa ng labag sa Panginoon, basta't ako kilala ko ang Diyos. Minsan ang ginagawa natin, kung paano sumunod sa Panginoon. Sunod lang tayo. Simba tayo kasi linggo ngayon. Para maligtas tayo, makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kung titignan natin mga kapatid, mas hihigit pa ba tayo sa pagsunod ni Moses kaysa atin? Si Moses masunurin talaga eh. Lahat ginagawa. Meron pa bang hihigit pa sa ginawa ni Moses? Pero pagdating sa dulo, hindi ka makakapasok doon. Mga kapatid, ipinapakita dito mga kapatid na hindi talaga tayo maliligtas sa gawa natin. Walang kaligtasan ang paggawa natin kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Kristo. Kahit anong gawin natin, kahit sabihin mo, ibinigay ko na ang lahat, pero hindi pa rin pala sapat yun. Bakit kaya? No? Ang sabi ng Galatia 3, versikulo 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. At mga tagapagmana ayon sa pangako. Napaka-importante pala mga kapatid, na dapat alam natin kung sino talaga ang tunay na tagapagligtas. Hindi po yung lakas natin ito mga kapatid. Hindi po yung galing. Hindi po yung husay para magmalaki tayo na sapat na to para makapasok ako sa langit. Minsan mga kapatid, ang nasa isip natin, yung pagpunta sa church, nasiguraduhan na to na mapupunta tayo sa langit. Hindi pala. Kasi kung pumupunta lang pala tayo sa church, dahil ito ay naging routine na natin sa ating buhay, hindi rin po pala ito magiging sapat tulad ng ginawa ni Moses. Ang kailangan pala, makilala natin ang totoong tunay na tagapagligtas natin. Alam niyo po, sabi ng salita, kahit gaano ka pa kabait, kabuti, hindi yan ang magiging dahilan para mapunta tayo sa langit o makasama natin ang Panginoon. Kasi ang sabi niya sa 2 Korinto 1, versikulo 20, sapagkat kay Kristo matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Pag ang Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi natin inuna sa buhay natin, wala pong katuparan, wala pong tagumpay paghiwalay kay Kristo. Hindi po tayo magiging successful sa buhay kung sariling pamamaraan lang natin. Ang kailangan po, mga kapatid, laging inaabot o pinapaabot sa atin, paghiwalay ka kay Kristo, walang tunay na tagumpay. Bakit, mga kapatid? Bakit? At sabi,
Sapagkat kay Kristo matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya't sa pamamagitan niya ay masasabi natin ang Amen. Kaya tuwing nananalangin tayo, pag alam mo yung panalangin, gusto mong angkinin, lagi nating sinasabi, Amen. Bakit? Sino ba si Amen? Ang Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid na dapat bawat ginagawa natin, hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga nung nakaraan ng Friday, nag-message ako sa Montible. May mga nakapreso doon na meron silang 5 kaso, kaya sila nakulong. Ang sabi ko po sa kanila, dahil lagi naman silang umaattend, ano ba naging kaso mo? Sabi ng isa, murder, holdupper, iba rapist, iba naman arson. Sabi ko, mga kapatid, at sinasabi ko rin sa inyo, gaano man kadami ang kaso nagawa nyo, o gaano man karami ang kamalian nagawa nyo, hindi yan ang magiging dahilan para mapunta ka sa impyerno. At gaano ka man kabait, gaano ka man kamatulungin, hindi yan ang dahilan para pumunta ka sa langit. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, natural ba sa ibon na makita mong lumilipad? Natural. Natural sa ibon, hindi ka magugulat, ay lumilipad ang ibon. Hindi ka magugulat. Kasi bakit? Yan talaga ang natural sa ibon. Pag nakakita ka ng aso kapatid dito, lumalakad-lakad at tinatahulan ka, magugulat ka ba pag tumatahol ang aso? Natural sa aso ang tumahol. Ganon din sa isda. Kapag lumangoy ang isda sa tubig, hindi ka magugulat na may isdang lumalangoy. Kasi yan ang kalikasan ng isda. Tayo pong mga tao, mga kapatid, meron tayong minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. Kaya ang bata, huwag mo nang turuan yan. Makaawa yan pag lumaki-laki na. Sabi nga sa salita, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, sinungaling ka na. Kaya walang pwedeng magsabi, isa man sa atin dito, na tayo ay walang kasalanan. Makasalanan tayo mga kapatid. Kaya likas sa tao ang gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Nandiyan na yan sa atin eh. Normal na normal sa tao kapatid ang gumawa ng kasalanan. Walang ka-effort, kaya mo magsinungaling. Pero hirap na hirap kang gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, ano man ang gawin natin para maligtas sa sarili nating paraan, malabo, hindi mangyayari. Ang kaligtasan mga kapatid, tandaan natin, hindi ka pupunta sa langit dahil mabait ka, hindi ka pupunta sa impyerno dahil masama ka, pupunta ka sa impyerno dahil tinanggihan mo ang Panginoong Kristo. Kapag tinanggihan mo ang Panginoong Kristo, kapatid, doon ka pupunta. Dahil sa ating lahat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nais iparating dito mga kapatid, kahit gaano karaming kautusan, gaano karaming pagsisikap para maligtas ka sa sariling paraan, hindi ka talaga maliligtas. At dito iahayag, ipakikita ng banal na kasulatan, bakit hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako. Babasahin mo muli ang 2 Korinto 1, versikulo 20, sapagkat kay Kristo matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya
sa pamamagitan niya ay Amen. Bilang pagpaparangal sa Diyos, ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Kaya tiyak matutupad ang bawat salita niya. Mga kapatid, kailangan nating panghawakan ang salita ng Panginoon. At meron siyang ibinigay na tagapagligtas. Isa lang. Isa lang po ang ibinigay ng Panginoon na tagapagligtas. Ang sabi ng Juan 14, versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Napakalinaw mga kapatid. Kaya kailangan mga kapatid, ang pagpunta natin sa church, hindi tayo pumupunta para maligtas. Tayo ay pumupunta sa church, sumasamba, umaawit, dahil ligtas na tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Yes. Ang lahat ng gising magsabi ng Amen? Yes. Hallelujah. Gising pa natin. Mga kapatid, napakasarap kapag kilala mo ang Diyos na buhay. Kasi alam mo na ang ginagawa mo hindi dahil para maligtas ka. Ginagawa mo ito kaya ka nagsisikap, nagpapakahirap, nagtsatsaga. Hindi dahil para maligtas. Kaya ang mga leaders natin sa DBS, alam ko po kasi pumupunta ako pag susublit yung mga bata, talaga nakikita ko, sabi ko, nakakapagod tayo. Nakakapagod. Kasi nakikita ko yung mga bata, pag konting relax, nag-akyatan sa puno. Pag nalaglag to, problema pa to ng mga bantay. Hallelujah. Pero ando doon yung tinatawag na totoong paglilingkod. Amen? Hindi mo itong ginagawa kasi alam ko maliligtas ako pag ginawa ko ito. Hindi kapatid. Kaya tayo nakakaramdam ng kasiyahan kasi ito ay paglilingkod sa Panginoon ng may pasasalamat. Amen? Alam niyo po mga kapatid, bilang isang RBO sa Iwahi, kung ang purpose lang ng RBO ay maging sikat o magkaroon ng tinatawag na achievement, nakapagod po yun. Kasi punta ka ng Iwahi, ang layo. Mahal ng gasolina. Punta mo yung mahal ng gasolina, oh. Dala ka ng tinapay. Tapos mangaral ka. Ang uwi ka na naman. Tapos ang gusto mo lang, magkaroon ka ng achievement na ako ay naglingkod sa Iwahi. Alam niyo po, pag ganun ang ating kaisipan, isang araw, wala ka na. Bakit? Mapagod ka talaga. Pagod ka. Pero kung kaya mo ito ginagawa dahil sa tinatawag nating biyaya ng Panginoon. Ginagawa mo ito dahil tumanggap ka ng biyaya ni Lord. Mga kapatid, ako po si Pastor Kevin. Nagpapatotoo po ako sa inyo. Hindi ako tatagal sa gawain sa Iwahi kung sariling personal ko lang para umangat. Hindi po. Kaya po ako nagkaroon ng tiyaga, ng kasiyahan, dahil tumanggap ako ng malaking kapatawaran sa Panginoon. Pinatawad ako ng Panginoon. At yung tinanggap kong patawad ni Lord na biyaya, yun na nagbibigay sa akin ng kalakasan para patuloy akong maglingkod at huwag mapagod. Amen? Yung mga manggagawa, yung mga pastors, pastora, yung mga kapatiran, kapatid, wala kang nararamdaman ng pagod. Ang nararamdaman mo kasiyahan kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi mo pinakikinggan ang sabi-sabi ng mga tao. Hindi mo pinakikinggan kung ano ba yan, wala namang kwenta. Pero ang lagi mong nararamdaman, yung kagalakan pag natapos. Amen? Kaya po minsan nasasabi ng aking asawa, ng aking kabiyak, o tapos ka na sa gawain, masaya ka na naman. Hallelujah.
Although makikita ang pagod pero andun yung ngiti. Kasi bakit? Alam niyo po, ang paglingkod sa Panginoon, hindi po kawalan, kundi ito ay kalakasan. Amen? Ang sarap kapatid pumunta sa church kasi alam mo, hindi ka nagsisimba para maligtas. Nagsisimba ka para magpuri at magpasalamat yung tinanggap mong biyaya sa buong isang linggo. Amen? Hallelujah! Kaya sa awitan pala mga kapatid, pag umaawit ka ng buong puso, hindi mo mapigilan minsan yung luha mo, naluluha ka eh. Kasi doon mo nababanggit kay Lord na salamat Panginoon. Alam niyo po yung tumayo dito sa harapan, si pastor lang nagsasalita. Pero yung tayo ay sabay-sabay lang umaawit, lahat tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya napakasarap na dumating ka rito. Kasabay ka sa umaawit. Lalo na kapag ang umawit si Sister Nini. Talaga alay na alay. Hindi pwedeng mawala yung maantok-antok, mag-iisip ka. Kasi bakit? Energetic. Energetic. No? At yun ang kailangan natin. Meron tayong energy sa bawat ginagawa natin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi mo nakakapagod maglingkod kay Lord. Actually po, tulad na sinabi ni Pastora, pwede nyo palang maghapon. Revival na to. Kasi doon yung tinatawag na totoong init sa paglilingkod. Kaya pag naunawaan mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kahit nangihina ka, lalakas ka. Ang kabiyak kong mga kapatid, mahina na yan. Kaya lang lumalakas, mayroong word of God. Kaya hindi pwede mawala yung Bible niya. Kasi pag nangihina, kailangan siya magbasa. Magbasa. Kasi pag wala yung Bible, minsan hinahanap ko yung Bible, binibigay ko sa kanya. Kasi pag nanghina yan, yari ako. Ako ba yari dito? Kailangan laging malakas para hindi sa akin mapunta. Yung panghihina, no? So, kapag ang salita ng Diyos laging nasa atin, day and night, hindi po pwedeng tuwing Sunday lang. Hindi po kapatid. Kung gusto mong laging malakas, dapat bawat oras, minumuni-muni natin ang salita ng Panginoon. Dapat lagi tayo nagmumuni-muni. Para pag naghihina tayo, O Lord, sabi mo sa iyong salita, kung ikaw ay nasa akin, at ang salita mo ay lagi nasa akin, lahat ng hihingin ko, ibibigay mo. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Kaya ganado tayong kumilos. No? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, sa mga edad na katulad namin, kasi iba kabataan pa eh. No? Kapag kayo ay papunta na sa 60 years old pataas, marami na po kayong mararamdaman. Palagay mo lang malakas ka, pero yung katawan mo mahina na. Minsan nagsasabi ka, epekto ba ito ng menopause? Hindi po menopause, overpose na yan. 60 na eh. Talagang mahina na. Pero salamat na sa salita ng Panginoon, nagbibigay ng kalakasan. Huwag kayong mag-alala sa mga bata, aabot din kayo dyan. Una-una lang yun. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po ang sabi ng talata ng Hebreo 11, versikulo 6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Mga kapatid, kapag ang pag-ibig mo sa Diyos na lumalang sa atin, totoo at tapat, masaya ka lang. Yung pagkagising mo, alam mo, yung kalakasan galing sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay hindi pa tunay, kasi po mayroong tunay tsaka hindi tunay. Nung ako po ay parang pa-attend lang sa church. Nagigising ako minsan na ang iniisip ko, ano pa ba ang purpose ko sa mundo? Parang walang purpose. Pero mga kapatid, nung aking maunawaan ang salita ng Panginoon, mahirap palang tumanda nang hindi mo alam ang purpose. Kapag tumanda ang isang tao, mga kapatid,
na walang Diyos sa buhay, malungkot. Ay umabot na sa edad, tulad namin 60 pataas. Si Pastora po, ang aking kabiyak ay 60 years old na siya sa December. Kapag nagkaedad na ng 60 pataas mga kapatid at naglilingkod sa Panginoon, andoon ang kagalakan. Kontento ka. Hindi ka na naghahanap ng kung ano-ano pa. Ang mahalaga, kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran. Kaya napaka-importante mga kapatid na dapat ang buhay natin, huwag natin isipin na, Pastor, bata pa ako. Para magseryoso sa pagsamba sa Panginoon, dapat may edad na. Hindi po kapatid. Alam niyo po, dumating po yung punto sa buhay ko. Dahil ako ay 59 years old na. Halata ba? Halata naman. Hallelujah. Doon ko po naranasan, sabi ko, sana pala noon pa. Sana pala noon pa. Naglingkod ako sa Panginoon. Pero sabi nga, God's time sa perfect time. Amen? Kaya huwag tayong manghinayang mga kapatid na maghintay tayo ng pag nagkaedad na doon tayo magseryoso. Maging seryoso po tayo sa gawain ng Panginoon. At marami siyang ipakikitang kamanghamanghang bagay. At maa-amaze kayo kapatid. Hindi kayo lugi kapag sumunod kayo sa Panginoon. Walang lugi na oras na ipinaglingkod natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya congratulations sa mga kabataan na nandito. Magpatuloy po tayong lumago sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Eh Pastor, paano ba? Paano ba? Bakit hindi nakapasok si Moses sa lupang ipinangako? Samantalang masunurin, mabait, lahat ginawa. Pero bakit hindi nakapasok si Moses? Dahil ba sa pagpalo sa bato ng 2 beses? At sino ba yung batong pinalo? Bakit nagalit ang Diyos Ama? Ang batong iyon, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesucristo yun. Pero pinalo ng 2 beses, kaya pala siya hindi nakapasok sa lupang ipinangako. Pero mas laliman natin ang kaalaman, bakit talaga hindi pinapasok si Moses. Ang sabi ng Juan 1, versikulo 17. Ilagay po natin sa maganda kung Tagalog. Ang sabi ng salita sa Tagalog, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa kautusan para maligtas, hindi po tayo makakapasok sa langit. Bakit kaya? Ang sabi ng salita, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, kaya hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako. Siya ang representative ng kautusan. Ang Panginoong Jesucristo ay biyaya. Kapag sa kautusan tayo nakakapit, wala po tayong tinatawag ng totoong kaligtasan. Lagi lang sinasabi natin, mabait ako, good, puro magaganda ang ginagawa ko, puro kabutihan ang ginagawa ko, pero kung hiwalay tayo sa ating Panginoon, hindi talaga tayo makakapasok. Bakit, Pastor? Mabait naman ako, masunurin naman ako, lahat ginagawa ko, wala akong inaagabyadong tao. Kasi ang sabi ng salita, unang Korinto 15, verse 56. Basahin po natin. Ang sabi sa salita, sa Tagalog, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa
kautusan. Ang kautusan po mga kapatid, kapag yung gawin mo to para maligtas ka, gawin mo to para mapunta ka sa langit, kapatid, sa sariling pamamaraan natin, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi po. Kaya napakahalaga mga kapatid, na tayo natutuong tumanggap sa Panginoon. Kasi po merong tanggap-tanggapan. Kaya nga merong bahay-bahayan, may totoong bahay. Diba? May tao-tauhan, may totoong tao. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon, nagpapakalalim sa salita ng Diyos. At para malaman natin na lumalalim ka sa salita ng Panginoon, isinasabuhay natin ito, mga kapatid. Ibig sabihin, isinasabuhay, normal na sa iyo ang maging excited, makinig sa salita ng Panginoon. Tulad ngayon, darating ang Father's Day, no? Yung invitation ni Pastora sa June 14, yung mga mag-asawa. Alam niyo po mga kapatid, isang napakalaking bagay ang maunawaan natin na dapat pala sentro ang Panginoong Kristo sa buhay mag-asawa. Kaya huwag tayong magdalawang isip na huwag umattend. Dapat andudoon tayo. At kapag ikaw ay a-attend, kapatid, huwag natin sarilinin. Imbitahin natin yung mga kakilala natin. Lalo na yung mga bagong mag-asawa pa lang. At higit sa lahat, yung mga mag-asawang mayroong problema. Imbitahin natin. Para marinig nila ang biyaya ng Panginoon. Na kapag kasama natin ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan, mga kapatid, anumang klaseng pagsubok, malalagpasan natin. Amen? Mag-imbita po tayo. Pastora, pwede ba kahit hindi ma-attend dito, i-imbitahin natin? Pwede ba? Kahit hindi pa nakaka-attend sa Grace Global? Pwede, no? Kasi napakalaking bagay. Mga kapatid, ako po ay nagpapatotoo sa inyo, kung ang Panginoong Kristo hindi dumating sa buhay ko, kasi ang Diyos ang humanap sa akin, hindi ako ang humanap sa Panginoon. Kung hindi dumating sa buhay ko, wala pong Pastor Kevin na nakatayo ngayon dito. At sigurado ako, baka sira na rin ang pamilya. Salamat sa Diyos. Kaya ang mga kababaihan at mga kalalakihan na nagbabalak mag-asawa, kapatid, lagi niyong tandaan, bahay at kayamanan, pinamamana ng magulang. Pero ang mabuting asawa, bigay ng Panginoon. Kaya dapat lagi nating tandaan, huwag kang mag-asawa ng anak ng demonyo. Huwag kang mag-asawa. Pag anak ng demonyo na pangasawa mo, ma-impyerno talaga ang buhay mo. Kailangan mananampalataya. Dapat mananampalataya, mga kapatid. Believers ng ating Panginoon. Uulitin ko muli ang ikalawang Korinto, unang Korinto 15, versikulo 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Mga kapatid, wala tayong pwedeng magawa. Hindi natin kayang magpakabait. Ang alam lang ng mga tao, pag hiwalay kay Kristo, bait-baitan. Kunyari lang mabait yan. Malingat ka lang. Kaya naka-adapt yung mga preso, mga kapatid. Kunyari lang mabait, pero pag talikod, hindi pala. Ay, Pastor, hindi na ako maninigarilyo, talaga kasi bawal sa amin. Pagdating ng service,
ng Friday, nasaan si yung taga-gitarista natin? Nahuli pastor, naninigarilyo. O di na Bartolina ngayon. Pag nakaupo sa church, kabay, parang hindi man lang, talaga nakaganon siya nakikinig. No? Kaya mga kapatid, ang tunay na tumanggap sa Panginoong Kristo, isinasabuhay. Isabuhay natin mga kapatid. Kaya mayroong pastor na tumatayo, patuloy na nagpapaalaala sa atin. At kami mga pastor, patuloy din pinapaalalahanan ng Panginoon na gawin namin yung task na ipinapagawa sa amin. At kailangan, huwag linggo lang magbasa ng Bible. Dahil naka-assign. Hindi po. Dapat day and night, may word of God na naririnig para guide natin sa araw-araw. Amen? Tandaan natin mga kapatid, ang sabi ng salita, Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9. Alam ko, kabisado natin ito. Dahil ito ay logo natin dati ito sa likod. Ang sabi ng salita, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Mga kapatid, dahil madalas nating nababasa ang talata na ito, minsan nagiging parang normal na lang. Pero pag ito ay sinabuhay natin mga kapatid, ito ay napakalaking paalaala sa atin. Wala tayong magagawa pag hiwalay tayo kay Kristo. Hindi natin kayang magpakabait pag hiwalay tayo kay Kristo. Hindi natin kayang magbigay kung hiwalay tayo kay Kristo. At lalong wala tayong intensyon o interest pumunta sa church kung hiwalay tayo kay Kristo. Kaya kailangan mga kapatid, lagi nating tandaan, pag hiwalay ka sa Panginoon, laging lobat ka. Lobat. Laging lobat. Ibig sabihin, laging mahina. Laging negative. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Mahirap yan. Baka hindi ko kaya yan. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, kapatid, tandaan mo, mananagumpay ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, tao lang ako. Kapatid, hindi po. Hindi ka tao lang. Ikaw ay taong tinatahanan ng banal na Espiritu ng Panginoong Kristo. Amen? Kaya walang dahilan para maging talunan ka. Walang dahilan para maging talunan ka. Kasi bakit? Ikaw ay mananagumpay. Ang lahat ng anak ng Diyos, more than conqueror. Kapatid, hindi ka lang conqueror, more than conqueror. Bakit, Pastor? Hindi tayo nakipaglaban, mga kapatid. Ang Panginoong Kristo ang nakipaglaban. Ang tagumpay, ini-enjoy lang natin. Amen? Amen. Kaya mayroong dahilan para magpasalamat ka. Bago ka matulog, thank you, Lord. Dahil yung maghapong ito, pinagtagumpay mo ako. Pagkagising mo, thank you, Lord. Dahil itong araw na ito, alam ko, pinagtagumpay ka na. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Pag alam mo na ikaw ay nasa safe na kamay ng Diyos natin. Totoo po may takot. Totoo maraming obstacle. Tulad sa activities dito, 3 days. Alam niyo po, pupunta ako, in-observe ko lang. Talagang may obstacle. Isipin mo ba naman, kung may mga tumakbong bata lumagag-lumagtag, tapos nadapa, problema yun. Pero iuwi mo yung bata, may bagay dito. Diba? Pero salamat sa Diyos, no? 100 plus. Walang problema umuwi na duguan. Lahat pinagpala. Amen?
Mahirap po humandel mga kapatid. 10 nga lang, mahirap na eh. 100 pa. Pero lahat ng yan, nagtagumpay tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Hindi natin pwede sabihin dahil magaling ako mag-manage, dahil magaling ako dumiskarte. Hindi po. Lahat ng yan, biyaya ng Panginoon. Lahat ng mga leaders, mga namahala, sinamahan ng Panginoon. Kaya marapat naman na pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Salamat po mga kapatid dahil ang ating Espiritu, iisa. Ang ating Espiritu, iisa lang ang sinasamba. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Salamat mga kapatid. Tayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Marapat lamang na ikaw ay sambahin, pasalamatan, purihin. Dahil ikaw ang Diyos na buhay na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Ama, sa iyong anak na iyong ipinadala, ang aming Panginoong Kristo. Panginoong Kristo, salamat po na ang lahat ng aming dalangin iyong naririnig. Ang lahat ng aming higbi, ng aming mga labi na hindi mabigkas, Panginoon, ito'y pinakikinggan mo. Salamat po na ang lahat ng mga kapatiran na nandito, Panginoon, maging ang mga kapatiran na hindi nakapunta, Lord God, salamat, pinagpala mo na kami lahat. Lord God, sa iyong mga sugat, kami pinagaling mo na. Bagaman ikaw ay mayaman, naging mahirap, para kami ay yumaman. Salamat po sa katotohanan na wala kaming kayang gawin kung kami hiwalay sa iyo. Salamat po sa mga taong ginagamit mo sa Grace Global Ministry, kay Pastor June, kay Pastor Leones, ganun din po sa mga manggagawa, sa mga kapatiran, at sa lahat ng mga tinatawag mo, Panginoon. Salamat! Dahil hindi ka po namipili o nagdadami, kaming lahat ay mahal mo. At marami ka pa pong kaluluwa dadalhin sa lugar na ito. Salamat sa desire, sa kalakasan, at ganun din sa kasayahan at kalusugan na sa lahat ng mga tinawag mo, Panginoon, nararanasan namin ang iyong presensya. Lord, sa oras na ito, aming itinataas, ipinagpupuri ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito, Lord, itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen, Amen.